Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Grade 3, Good Manners and Right Conduct, Quarter 1, Week 5, Day 1. At ang ating tatalakayin ay mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Layunin, nakakikilala ng mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos at natutukoy ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. Mga bata, maaari ba kayong magbigay ng mga gawain upang maipakita ninyo ang pagiging responsable sa pagtupad sa inyong gampanin batay sa tagubilin ng mga magulang at nakatatanda? Ano-ano ang mga sitwasyon na nagpatunay ng sariling gampanin ng mag-aaral sa paaralan? Paano nakakatulong ang mga gampanin o gawain upang makahubog ng isang responsableng mag-aaral sa gawi at kilos? Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng aralin ito, inaasahan na nakakikilala ng mga sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos at natutukoy ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. Ipakita sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na parirala at itanong sa kanila kung ano ang pagkaunawa nila dito. Paggalang sa Diyos, isang napakahalagang prinsipyo na makakatulong upang maging ganap ang pakikisalamuha at pakikipagkapwa ng isang tao. Ito ay karapatan ng tao na maibigay sa kanya at tungkulin rin na ipakita sa iba. Ang paggalang ay maihahalin tulad sa salitang respeto. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating panibagong gawain. Piliin ang larawan ng relihiyon na iyong kinabibilangan at pinaniniwalaan at sabihin ito ng may lakas ng loob sa harap ng klase. Iisa ba ang inyong relihiyong kinabibilangan? Bakit sa palagay ninyo magkakaiba ang inyong relihiyon? Paano ninyo maipapakita ang paggalang sa relihiyon ng iba? Bumuo ng isang triad na siyang gaganapan sa usapan sa ibaba. Bigyang buhay ang bawat tauhan upang higit na maunawaan ang mensahe ng usapan ng mag-aaral. Lunes ng umaga sa loob ng paaralan. Magandang umaga. Ako si Aya. Ang aking relihiyon ay Romano Katoliko. Ako ay nananalangin sa aming puok dalanginan na tinatawag naming simbahan. Ang pinaniniwalaang kong Diyos ay ang Panginoong Diyos na tinatawag na Diyos Ama. Naniniwala ako na ang Diyos Ama ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo at ng buong nilalang. Assalamualaikum. Muhammad. Ako ay isang Muslim. Ang aking relihiyon ay Islam. Ang pinaniniwalaan kong Diyos ay si Allah. Ang aming puok dalanginan ay tinatawag naming moske. Ang aking relihiyon ay Seventh-day Adventist. Iginagalang ko ang paniniwala ng iba. Mga bata, bigyang buhay ang bawat tauhan upang higit na maunawaan ang mensahe ng usapan. Mga bata, ano ang pinagtatalakayan ng mga mag-aaral? Ano ang kahalagahan ng pagkilala ng sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos? Naniniwala ka ba na paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya? Pangatwiran.
Bilang mag-aaral, paano mo iginagalang ang Diyos sa pang-araw-araw na pamumuhay? Basahing mabuti ang bawat item. Isulat sa sagutang papel ang check ang mga sitwasyon na nagpapakita ng paggalang sa Diyos at X kung hindi. Narito naman ang isang pangkatang gawain. Hatiin ang mga mag-aaral sa 3 pangkat at ipagawa ang group art poster ayon sa sumusunod. Para sa unang grupo, paggalang sa Diyos. Sa ikalawang grupo, paggalang sa paniniwala o pananampalataya sa ibang relihiyon. Para sa ikatlong grupo, pagkakaisa sa pagkilos na may paggalang o paniniwala sa Diyos. Ito ang rubric sa paggawa ng poster. Makakatulong ito bilang gabay upang mas mapaganda pa ang inyong itinakdang gawain. Bakit mahalagang nakikilala natin ang mga sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos? Naniniwala ka ba na sariling pagkilos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya? Ipaliwanag. Nakagawa na ba kayo ng poster na naaayon sa temang ibinigay sa inyo? Ipaliwanag. Sa iyong palagay, paano mo maisasabuhay ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos? Paano ito naging tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya? Ipaliwanag. Bilang mag-aaral, sa ikatlong baitang, mahalaga ba ang pagkilos na may paggalang sa Diyos? Pangatwiran. Sumulat ng 5 pangungusap na tumutukoy ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos na tanda ng pagkilala at pagmamahal. Tandaan, ang pananalig sa Diyos ay sariling pagsasakilos ng mabuting asal at gawi sa bawat isa. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa at paggalang sa iba't ibang relihiyon ay halimbawa ng pagkilos na may paggalang sa Kanya. Naglalayon ito ng tamang paghubog upang maging mabuti pang tao at sumisimbolo ito sa pagmamahal sa Diyos. Kinasisiyahan at pinagpapala ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mabuti sa kapwa. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang salitang nagagawa ko kung ito ay naisa sa kilos ng may paggalang sa Diyos at hindi ko nagagawa kung hindi naisa sa kilos. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa gabay ng magulang o nakakatandang kapatid, gumawa ng isang simpleng panalangin ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap mo sa araw-araw mula sa Diyos. Grade 3, Good Manners and Right Conduct, Quarter 1, Week 5, Day 2. Mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Layunin.
Naiisa-isa ang mga sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos at naipapahayag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Mga bata, tungkol saan ang ating aralin kahapon? Maaari ba kayong magbigay ng mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos? Bakit mahalaga ang sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos? Ano ang naidudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal sa batang tulad mo? Sa pagtatapos ng ating talakayan ay inaasahan na, una, naiisa-isa ang mga sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos. At naipapahayag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Narito ang ilan sa mga salita na inyong makikita habang binabasa ang maikling kwento. Basahin ninyo ang kahulugan nito upang inyong lubos na maunawaan. Pagkilala. Ito ay pagtukoy sa isang bagay, gawain na dati nang nakita, narinig o nalalaman. Ito rin ay pagsang-ayon na ang isang bagay ay may bisa o karapat-dapat na suriin o pag-aralan. Pagmamahal. Ito ay damdamin ng isang tao na magmalasakit, mag-alaga at hanapin ang kabutihan at kaligayahan ng iba bilang mahalaga para sa sariling kasiyahan. Sa araw na ito ay may bago tayong gawain na tutugon sa pagkilos na may paggalang sa Diyos. Suriin ang mga larawan at piliin ang nagpakilala sa sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos. Natapos na makapili ay ipaliwanag ito ng may buong katatagan ng loob sa harap ng klase. Sa 5 larawan, alin ang nagpakilala ng sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos? Ano-ano naman ang mga larawan na hindi nagpapakita ng sariling paggalang sa Diyos? Bilang mag-aaral sa 3 baitang, ano ang iyong magagawa upang maisakilos na may paggalang sa Diyos? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, paano mo hihikayatin ang mga bata na hindi gumagalang sa Diyos? Gamit ang iyong pagiging malikhain ay lumikha o gumawa ng isang bangkang papel. Sa bawat bahagi ng bangkang papel ay isulat ang mga pagkilos na may paggalang sa Diyos at sa gitna o layag nito ay iguhit ang masayang muka kung naisasagawa mo ito na buong puso. Matapos ito, ay ipaskil ito sa pisara at magkaroon ng gallery walk. Iproseso ang mga sagot ng mga mag-aaral tungo sa paniniwala sa Diyos. Ating basahin ang Waging Gawi ni Tomas. Si Tomas ay nasa 3 baitang. Siya ay madasalin na mag-aaral. Naisasakilos niya ang paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal sa tuwina. Sa umaga bago gumising, sa tanghali bago kumain ng tanghalian at bago matulog. Naigagalang din niya ang kanyang mag-aaral, lalo't higit sa iba't ibang relihiyong kanilang kinabibilangan at pinaniniwalaan. Hindi niya pinagtatawanan ang paraan ng pagsamba ng kaklase niyang Muslim na si Shaika. Isinasakilos niya ang pagsunod sa mga pamantayan sa loob ng pook dalanginan. Bagamat iba't iba ang relihiyon na kinabibilangan, paraan ng pagsamba at pook dalanginan ay iginagalang pa din ni Tomas ito. Ito ang natutunan niya sa kanyang mga magulang na isaalang-alang ang damdamin at paniniwala ng bawat isa.
Lagi din niyang isinasaisip na kapag isinakikilos mo ng tamang gawi ay ginagalang mo ang iyong sarili at kapwa, ay minamahal mo ang Diyos. Mga bata, ano ang ugaling ipinakikita ni Tomas sa kwento? Ano-ano ang mga balakid sa pagkamit ng pagsasakilos ng paggalang sa Diyos? Paano mo hihikayatin ang iyong kamag-aral na nawawalan ng paggalang sa Kanya? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano maisasakilos ang paggalang sa Diyos? Paano ipinapakita ang pagsunod sa Diyos o sa iyong paniniwala? Magkaroon ng jud at sila ang magbabahaginan. Pagkatapos ay tumawag ng mag-aaral na mag-uulat o magbabahagi tungkol sa kanilang napag-usapan na kasagutan ng tanong na inilahad. Bilugan ang mga larawan na nagpapahayag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos ang gumagabay sa paglilinang ng mabuting asal at pag-uugali ng tao. Ito ay nagdudulot upang mas mapalapit pa tayo sa Kanya. Ang pagsunod sa mga aral ng pananalig ay pagpapakita ng paggalang sa mga relihiyon tungo sa pagkakaunawaan ng bawat isa. Basahin at unawain ang bawat item. Sukatin ang iyong sarili ayon sa sumusunod na sitwasyon. Isulat ang letrang MG kung madalas na ginagawa, BG kung bihirang ginagawa, at HKG kung hindi kailanman ginagawa. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Mga bata, ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa araw na ito? Iguhit mo ito sa loob ng hugis puso at magsulat ng pangungusap kung papaano mo na ipapahayag ang sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos tungo sa mabuting na idudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Una, ang mga gawain ay maaaring ikonteksto ayon sa kakayahan ng mag-aaral, kaangkupan ng mga kagamitang panturo, lugar at iba pang kaugnay nito. Pangalawa, mahalagang malinang ang pagpapahalaga na pananalig sa Diyos. Ang mga pagtatasa o pagtataya ay mabisang gabay upang mapanatili ang kaangkupan ng aralin o paksa na batay sa mga kasanayang pampagkatuto, pamantayang pangnilalaman at pagganap. Grade 3, Good Manners and Right Conduct, Quarter 1, Week 5, Day 3. Ang ating tatalakayin ay mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Layunin, na ilalapat ang mga pagkilos na nagpapakita ng paggalang sa Diyos at naiuugnay na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Tingnan ang larawan sa ibaba.
Alin sa mga ito ang nagpapakita ng paggalang sa Diyos? Pagkatapos ng ating aralin ay inaasahan na ilalapat ang mga pagkilos na nagpapakita ng paggalang sa Diyos. At naiuugnay na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. At ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. May panibago tayong gawain sa araw na ito. Nais kong humanda ang lahat at maging masaya na may mabuting puso. Handa na ba ang lahat? Ang gawain natin ngayon ay pinamagatang hagdan ng kaalaman. Ang hagdanan o hagdan ay ginagamit bilang kinakapitan sa pag-akyat o pagpanaog. Gamit ang inyong karanasan tungkol sa mga pagkilos na nagpapakita ng paggalang sa Diyos, sa bawat tungtungan o baitang ng hagdan ay itala ang mga gawain at aral nito. Ngayon naman ay gamitin ang chart sa ibaba. Magkaroon ng bahagihan sa inyong pangkat. Magtalaga ng tagapagsalita na magbabahagi sa buong klase ng inyong talakayan. Sa araw na ito ay may bago tayong gawain na tutugon sa pagkilos na may paggalang sa Diyos. Lagyan ng check ang kahon kung ang pahayag ay tama at X kung hindi. Basahin at unawain ang slogan. Ang paggalang sa Diyos ay nagdudulot ng mabuting gawi at pagmamahal na lubos. Mga bata, ano ang isinasaad ng slogan? Magbigay ng mga kaugalian sa pagpapahayag ng iyong pananalig. Paano nakatutulong sa iyo ang iyong pananalig upang maging higit na mabuting tao? Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Itala ang nararapat gawin. Para sa unang grupo, dula-dulaan o role-playing, nananalangin upang tumigil na ang malakas na ulan. Ikalawang grupo, lumikha ng panalangin, pagdarasal upang gumaling ang may mga sakit. Ikatlong grupo, awit o rap, idinadalangin na makatapos ng pag-aaral. Ikaapat na grupo, pagbabalita, nananampalataya sa Diyos na gabayan sa lahat ng pagkakataon. At ikalimang grupo, malikhaing awit at sayaw. Ipinagdarasal ang lahat ng mga bata sa lansangang maging ligtas. Ngayon ay gagawa tayo ng journal. Maaaring isulat ng mag-aaral ang mga pagkilos na may paggalang sa Diyos o paniniwala na tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Diyos. Isulat sa meta cards na hugis dahon ang inyong kasagutan. Ipaskil ang sagot sa puno ng pag-asa sa pisara. Gamit ang Venn diagram, ay iugnay ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos na tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya na nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal.
Ang pagkilala sa sariling paniniwala ay nagsisilbing gabay sa paglinang ng mabuting pag-uugali tungo sa Diyos at nagkakaunawaan ng bawat isa. Iba-iba man ang relihiyon at paniniwala ay mahalagang nagkakaunawaan at naigagalang natin ang isa't isa tungo sa mas maayos na mundo. Nauunawaan natin ang mga tradisyon, pagsasamahan at paniniwala habang ipinahahayag natin ang ating pananalig. Isulat ang waging gawi kung tama ang pahayag at maling gawi naman kung mali ang pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gumawa ng isang liham, pagpatulong sa magulang o nakakatandang kapatid. Pumili ka ng isa sa mga kaklase mo na nais mong padalhan ng iyong liham. Ibahagi mo sa kanya ang mga paraan mo ng pananalig sa Diyos at kabutihang naidudulot nito sa iyong pagkatao. Grade 3, Good Manners and Right Conduct, Quarter 1, Week 5, Day 4. At ang ating tatalakayin ay mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Layunin na ipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral at na ipaliliwanag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Mga bata, ano-ano ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos na maaari mong maiugnay sa pagkilala at pagmamahal sa Diyos? Ibigay ang kahalagahang dulot ng mabuting asal sa bawat tao. Pagkatapos ng ating aralin ay inaasahan na ipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral. At naipaliliwanag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. At ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Ipakita ang mga sumusunod na salita at itanong. Anong mga salita ang pumapasok sa inyong isipan kapag nakikita ninyo ang salitang pananalig at mabuting asal? Ang pananalig ay paniniwala o pananampalataya sa isang relihiyon. Mabuting asal, pag-uugali at kilos na sumusunod sa mabuting pamantayan na nagpapakita ng mataas na antas ng kagandahang loob at etika. Mga bata, ano-ano ang mga bagay na naiisip mo kapag nabasa mo ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral? Isulat ang mga salitang unang pumapasok sa isip mo sa loob ng mga bilog. Sagutan ito sa sagutang papel. Masdan at unawain ang mga larawan. Ano-ano ang sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos na isinasaad ng bawat larawan? Isulat ang iyong sagot sa patlang. Bintana ng kaisipan. Magtala sa loob ng bintana ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. Ibigay din ang mga naidudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Ang maaari din ninyong iguhit ang sumisimbolo sa pinaniniwalaan ninyong relihiyon. Ipakita ang iyong iginuhit sa pamamaraan ng pagsunod sa aral na itinuro ng Diyos.
Basahing mabuti ang panalangin. Maging handa sa susunod na mga tanong. Tayo ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Hinihiling po namin ang inyong patnubay habang nagsisimula kami sa araw na ito. Bigyan po kami ng kaliwanagan ng isip sa pagtupad ng aming mga tungkulin at aral na itinuro mo. Gabayan po ninyo kami sa bawat hakbang na aming gagawin sa araw-araw. Tulungan po ninyo kaming magtagumpay na maabot ang aming mga pangarap. Para sa aming pamilya at sa buhay na naaayon sa iyong kagustuhan. Ipinagkakatiwala namin ang mga gawain, tuntunin, pag-aaral at ang aming buhay sa inyong mapagmahal at pangangalaga. Protektahan kami at bigyan ng lakas ng loob na umunlad at maging mabuti pang tao sa aming lipunang ginagalawan. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Amen. Mga bata, ano-ano ang mga patunay na mayroong Diyos? Bakit kailangan tayong manalig sa Diyos? Paano mo na ipapakita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga aral? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano mo na isasabuhay ang pananampalataya sa Diyos tungo sa mga aral na itinuro niya? Hatiin ang klase sa 3 grupo. Gamit ang temang ito ay ipaliwanag ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos, ay tanda ng pagkilala at pagmamahal ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Gawin ito sa malikhaing presentasyon na itinakda sa bawat grupo. Para sa unang grupo, paggawa ng slogan o pagkilala at pagmamahal ng Diyos. Sa ikalawang grupo, paggawa ng acrostic tungkol sa mabuting asal. Para sa ikatlong grupo, poster tungkol sa sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Magsagawa ng interactive na talakayan tungkol sa mga pagkilos na may paggalang sa Diyos na tanda ng pagmamahal sa Kanya. Ang talakayan ay parang isang talk show sa telebisyon na may pamagat na tara, usap tayo. Mga bata, may pangyayari ba sa inyong buhay na pinagkaloob o dininig ng Diyos ang inyong panalangin? Ibahagi ang inyong karanasan sa harap ng klase. Sipiin ang larawan sa ibaba. Iguhit sa bawat bilang ng saranggola ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos, ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. At ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Sa panlimang bilang naman ay ipaliwanag ang kahalagahan ng paggalang paniniwala sa Diyos sa buhay mo. Tandaan na walang imposible sa Diyos. Manalig ng buong puso na ang lahat ng iyong kahilingan ay Kanyang ipagkakaloob, kung sasamahan ng pag-asa at pananalig sa Kanya. Ang panalangin ang magpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. At ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal na may tunguhin ng pagiging mabuti pang tao sa lipunang Kanyang ginagalawan. Ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga aral ay nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Paano natin na ipapakita ang pananalig sa Diyos? Kompletuhin ang chart at punan ng sagot ang bawat hanay. Kapag minamahal natin ang ating kapwa,
minamahal natin ang Diyos. Walang minamaliit na tao at nabubuhay tayo ng maayos at may pananampalataya sa Kanya. Tandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tamang gawain ay paunlarin. Tayo ay gagabayan ng Diyos at pagpapalain. Palakasin pa natin ang pananalig sa Diyos sapagkat ito ang gagabay sa atin upang maging mabuting tao. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!